Good afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is April 6, 2026. Tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Celeste Tower Prisma Residences sa may Pasig Boulevard po yan, Prisma Residences, Bagong Ilog, Pasig. At dadalhin po natin sa may Quantix Enterprise Incorporated sa may Taytay Diversion Road, Taytay Rizal po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya pag nakuha na po natin sila. Abang pala yung Eagle Ford. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakali man pa na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala po. Babalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin. Security si Madriaga. Dapat yung mga i-remove yung President Security. Papunta ng Congress. Eh, hawak nila ang ano eh. Mukhang meron naman. Mukhang meron naman siya. Ilang pages? Ilang pages yung komento? Oo. Ano po ulit? Ilang pages? Wala naman nakakarinig at tayo lang. Wala nakikinig sa atin ngayon. Tayo lang. Hindi, ano po yan, lahat po tayo dapat sabay-sabay na makinig sa April 14 na lang. Hindi niyo ba nasilip, Attorney Jen? Wala ba kayo nasilip? Madami akong mga nasilip, pero hindi ko alam kung ano tinatanong mo. At again, there are things that are better left to be heard personally. So, baka naman kailangan pang tumigil para. Ano bang, ano po yan? Mas maganda marinig natin mula kay Ombudsman kasi siya ang Ombudsman, personal knowledge niya yun, at be far more credible than whatever I have to say. Sige, text mo na lang tayo mamaya. Text mo na lang tayo mamaya, Target. Text mo na lang tayo mamaya. So finally, ito na yung makikita natin na talagang mabubulatnan. Kasi nga, ito yung pilit na iniwasan ng kampo ni VP Sara. So sa simula pang impeachment complaint. Tandaan na lang natin kasi muna from Senator Trillanes' accusation or allegation, allegedly may payroll ang mga Duterte from a drug lord na may 50 million or 100 million na pumapasok every 6 months sa mga bank accounts ng mga Duterte. Itong hawak ni Trillanes, ito yung walang ombudsman. Ito yung wala pa yung ombudsman. Yes. Wala pa. So, ano lang muna? 1 plus 1 pala to. Oo. Hindi lang isa, kundi marami. Oo. Ano kasi yan eh, multi-dimensional naman ng ano. There are many ways to skin a cat. It's a multiverse of paraan. Kaya nga pagdating dun sa Congress, magkakaroon. Karangkada, live traffic update muna tayo mula sa MMDA Metro Base. Ang nakikita nyo sa inyong mga television screens ay ang traffic situation dyan sa may EDSA Reliance. So ito yung dyan sa may bandang Mandaluyong. Unahin natin yun sa kanang bahagi ng inyong mga screens. Yan yung kababayan nating galing sa bakasyon itong Semana Santa. Pupuntahin natin mamaya ang sitwasyon sa mga terminal ng bus. Kasama niyo pa rin kami sa mga pwesto ng bayan. bawat komentong puso ng bayan importante yan sa amin. Bawat issue, dadanan natin yan. Pagkabay nyo kami, hindi dapat walang kanina. Live tayo sa DZMN, Band Patrol sa Islanda, at lahat ng MMRC sa buong Pilipinas. Kayo din sa Signal TV, Channel 31,
Kada balita. Panibagong oil price hike, namumuro bukas. Presyo ng diesel, posibleng sumampa hanggang 170 pesos kada litro. Ilan, pinayagan na ang pagdaan ng Philippine flag vessels sa Strait of Hormuz. Pero Energy Department, milinaw na hindi basta-basta bababa ang presyo ng release sa kabila ng pagbubukas nito. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dedesisyonan na ang pagbabawas o pagsuspende ng excise tax sa produktong petrolyo bukas. Mga kongresista, tiniyak na sinusunod ang Supreme Court ruling para sa impeachment process laban kay Vice President Sara Duterte. At Filipina singer, umali ng standing ovation ang kasukla sa next round ng Britain's Got Talent. Nagpapulsas na ba kayo? Posibleng pumalo ng hanggang 170 pesos kada litro ang presyo ng diesel sa harap ng nakaambang mega oil price hike bukas. Kaugnay niyan, dagsana naman sa mga gasolinahan ang mga motorista para magpakarga bago mamana ang panibagong taas presyo. At live mula sa Quezon City, may umaarangkadang balita si JM Pineda. JM. Di niya kahit nga tapos na ang Semana Santa, tuloy-tuloy pa rin ang pinitensya ng mga kaservisyo nating motorista dahil bukas ka ay posibleng sumampa na sa 170 pesos ang presyo ng diesel at ang gasolina naman ay nasa 100 peso na rin. Ang ilang mga jeepney driver nga natin na kaservisyo, kwento nila ay puro abono at pagtitiis na lang daw ang ginawa nila sa loob ng isang buwan na puro mega oil price hike. Tila walang pusang sakripisyo ang tinitiis ng mga motorista dahil sa laki ng itinaas ng presyo ng produktong petrolyo sa loob lang yan ng isang buwan. Sa diesel, humigit kumulang 100 piso na ang isinampa ng presyo nito kada litro. Si Jonathan nga, kinakailangan pa daw bumiyahe ng higit 12 oras para mabawi ang kita sa pamamasada sa jeepney. Sa loob ng isang araw, 4 na ikot lang sa ruta nila ang nagagawa niya. Kaninang tanghali, higit 200 piso lang ang nakuha niya sa pagpila. Kulang pa daw yan sa 2 litro na makukonsumo niya sa balikang biyahe. Wala tinako ko isang gasolina ano naging prefe kaya direct minsan katundaan na lang daan kulang sa pagkain na lang namin inano ko na lang siyempre kakasya na lang tuyo-tuyo na lang isang itlog. Kalbaryo pa rin ang sumalubong sa mga motorista ngayong pagpasok ng linggo. Inaasahan kasi na malaki yan ang dagdag sa presyo ng mga produktong petrolyo na aabot sa 17 pesos hanggang 19 pesos kada litro sa diesel, habang 3 hanggang 5 naman sa gasolina ayon sa ilang industry sources. Ibig sabihin yan, papatong sa 165 pesos hanggang 170 pesos ang kada litro ng diesel at posible nang pumalo sa 100 piso kada litro ang gasolina. Mabigat na pasanin yan para sa mga araw-araw na gumagamit ng sasakyan. Ang mga public utility vehicle o PUV, halos puro utang at abono na daw dahil sa isang buwang mega oil price hike. Wala rin daw mabilis ang epekto ang ginawang hakbang ng Iran na padaanin ng ligtas sa mga barko ng Pilipinas sa Strait of Hormuz. Hindi yan nagbababa yan at yung sinasabi mismo na government agency ay nakakapagpapag halimbawa yung Coast Guard ay hindi siya automatic na bababa at yan nga ang kanila niya sabi dito na 6 months na lang yung magiging transition sa babasing na transition ng petrolyo. Samantala, kasabay na nakapag-time oil price wala nang makita na naman ang mga nasulinahan sa Quezon City dahil nag-drive station na ito sa Mindanao Avenue. Ang ilan sa mga motorista, hindi pumili ng mahabang oras sa gasolinahan ito dahil mas mura daw ng higit 5 piso ang presyo ng gasolina dito. O ito sir, nakuha ito eh. Pero sa namin kami nag-aling no, sa may kabila. Kaya kung pa na nag-magsila, kaya taga-pag kami magsila. Pero mga taon no? Taon na sir po. So ito, yung strike natin na yung strike. Para hindi pa Dito ko talaga kasi pagkayong dito araw-araw po, dito talaga ako na kasi nga, medyo mura. Para makatipid sa ano, kasi sa iba, mahal.
Niya dahil nga sa 170 pesos na ang presyo ng diesel ay sinabi nga rin ng grupong Piston na posibleng magsagawa sila ng tigil pasada ulit bago matapos itong Abril hanggang pagpasok ng May 1 o yung araw ng mga manggagawa. Samantala, niya dito sa kinalalagyan natin ngayon, itong gasolinahan na to, ang isa sa mga murang nagbebenta ng mga produktong petrolyo gaya ng diesel. Kaya kung napapansin nyo sa aking likuran, kahit yung mga biyaheng mga bus ay dito rin pumipila at para makatipid daw sila doon sa kanilang mga produktong petrolyo. Actually, ito niya, itong bus na to, kanina pa natin nakita yan nakapila doon sa area, doon sa likod, pero tiniis nga nila yung mahabang pila na yan para makatipid sila kahit papano at may mauwi pa sa kanila mga pamilya. Ninya? Gano'n pa kahaba yung pila dyan? Ilang minuto ba ang ipipila mo kapag gusto mong magpaga dyan sa gasolinahan na yan? Niya, base dun sa nakausap natin ng mga motorista kanina, halos isang oras din daw sila naghihintay dahil medyo mahaba-haba nga yung pila na meron dito sa gasolinahan ito. Halos isang kilometro din yung inaabot. At bukod dito, sa isa lang ibang gasolinahan ay mahaba na rin yung pila dahil nagpapafull tank na nga yung ibang mga kaservisyo nating motorista. Dito lang talaga yung medyo blockbuster talaga dahil mura nga ng halos 5 piso, higit na 5 piso yung presyo ng gasolina dito, especially yung diesel. Kaya yung maraming mga bus drivers dito talaga pinipiling pumilya at minsan isisingit na nga nila dun sa break time nila. Kanina, nung tanghali na pumunta tayo dito, halos mga bus yung mga nakapila dito sa area na to niya. Alright, maraming salamat, JL Pineda. Hindi lang mga motorista ang nabibigatan sa epekto ng giyera sa gitnang silangan, pati mga karinderya, ramdam na rin ang baryo sa pagsipa ng presyo ng LPG, pati na ng tulinga. Nagbabalik si JL Pineda. Maramihan kung magluto ng mga pagkain ang karinderyang ito sa Quezon City. Apat na LPG tank ang ginagamit nila kada araw sa pagluluto. Mula alas 5 ng umaga, halos 1,000 lang ang itinatagal ng LPG tank nila. Kaya sumatotal, halos 20 tangki ang nakukonsumo nila sa isang buwan. Ngayong nagtaas na ang presyo nito, 2 gasol na lang daw ang binibili nila para makatipid. Nagbawas na rin daw sila ng mga itinitindang lusong ulam at tansado na rin ang bawat serving sa mga customer. Dati kasi, 25 price ang namin, i-share. So, ginawa na ng 20. Tapos, syempre, para makatipid, para makatipid sa LPG, kasi sabi, ang ginagawa na lang namin, yung serving, medyo bawasan ng konti, pero hindi kami nagtataas ng presyo pa. Di ba po? Sa kalapit na karinderya nila, nagtaas na ng presyo ng mga palitang ulam. Ang dating 65 hanggang 70 pesos na order dito. Ngayon, nasa 80 pesos na. Halos nasa 1,600 na rin kasi ang isang tangke ng LPG na nabili nila. 15 patahe pa naman daw ang niluluto nila araw-araw. Kaya malakas kumunso ng pagkinis. Siyempre, malaki yung tinaas eh. Kasi pag hindi mas taas lang paninda, wala magkakaroon. Maraming masusuhan yung matindira yung nakalusok pa. Extended ang pinagkailansa ng mga maliliit na karinderya at mga customer nila. Ang ilang mga brand kasi ng LPG, nagpagkamanda ng taas presyo nitong pagpasok ng Abril. Ang solid, 17 pesos kada kilo ang itinaas. Ibig sabihin niyan, nasa 187 pesos ang sinipang ng presyo kada 11 kilogram na tangke. Mas malaki naman ang itinaas ng petrol gasol. Nasa 20 pesos kada kilo ang dagdag presyo. Nasa 220 pesos kada tangke. Ang iniangat ng presyo nito na naglalaro na sa higit 1,500 pesos ngayon. Sa Regasco naman, 28 pesos kada kilo na ang iniangat ng presyo. At posibleng kung susunod na linggo ay may panibagong patong ulit sila. Binisita ng PRTV News ang ilang mga retailers ng LPG sa Quezon City. Marami pa naman daw ang mga customers nila sa kabila ng pag-angat ng presyo nito. Kasabay niyan, pag-ating nagtaas presyo, ang alternatibo sanang panluto na uling sa Balintawak Market. Nasa 110 pesos na ang isang malaking plastic ng uling na dati ay nasa 100 piso lang. Pero, kwento ng mga tindera, lumakas naman daw ang benta nila matapos pumutok ang balitang taas presyo ng LPG. Problema namin. Oo, parang
Katulad na hanggang bukas po yan, mga konti na lang po yan. Si ano po, ay mga wala pa po ang mga araw, mga tatlong araw na po. Ko ang pababa ng presyo ng langis. Dapat i-refund ang excise tax na nauna nang nabayaran ng mga oil company. So, marami dito sa old inventory yung bayad ng excise tax. So, kahit na isuspend on April 13, no? Kung ibebenta yung old inventory, hindi man natin mararamdaman yan. Ayon kay Gatchalian, naipasa na nila ang paunang report mula sa pagpupulong ng Protect Committee at muli magkakaroon ng deliberasyon sa April 13. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseservisyo para sa Pilipino. Hindi automatic kung bababa ang presyo ng mga produktong petrolyo kahit nakakuha ng safe passage ang Pilipinas mula sa Iran para makadaan ang mga barko ng Pilipinas sa Strait of Hormuz. Ito ay ayon kay Energy Secretary Sharon Garin. Ang Strait of Hormuz ay daanan ng mga barko na may dalang crudo at natural gas. Nilinaw din ni Garin na ang matitiyak sa ngayon ay ang tuloy-tuloy na supply ng produktong petrolyo na walang anumang pagbagal sa ekonomiya ng bansa. Naglabas na ng Tropical alcohol is the generic name of Diagenic. If symptoms persist, consult your doctor. Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Sport Happiness. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Sports European Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta laguti, Plemex. The journey to crown the next Miss Universe Philippines begins. Playtime Entertainment presents Miss Universe Philippines 2026, celebrating Filipino confidence and excellence. Follow the journey on Playtime Entertainment Facebook. Playtime Entertainment, born for Kasunod ng matagumpay na makipag-usap sa Iran para payagan ang mga barko ng Pilipinas na ligtas na makadaan sa Strait of Hormuz, tiniyak ng pamahalaan na hindi na maantala ang pagdating ng supply ng langis at fertilizer sa bansa. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Pascuales. Kahapon, nagtipon muli ang buong pagkatapos ng Parespa. Agad nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Development Market Coordination Committee para sa pagbabalanggas ng mga hakbang sa harap ng mga epekto ng pagpapatuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Gusto ko rin ang giro sa Middle East. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Greg Castro, asahang magkakaroon ng desisyon ng Pangulo bukas kung babawasan o sususpendihin ang excise tax sa produktong petrolyo batay sa rekomendasyon ng DBCC. Iginiit ng palasyo na malaking tulong ang naging pag-uusap ng Pilipinas sa Iran para payagan na ligtas na makadaan ang mga barkong may Philippine flag sa Strait of Hormuz dahil matitiyak na tuloy-tuloy ang supply ng langis at fertilizer sa bansa. nagiging problema ang pag-allow na makaraan sa Strait of Hormuz. At yan po, kapag hindi po nadaanan, alam po natin na may hirapan tayo makakuha ng supply. So kung tayo po ay nabigyan na ng pagkakataon na makadaan ng walang restriction at walang pagpigil, alam natin na epekto nito. Mas madali, mas mabilis na makakakuha ng supply ng petrolyo. Binigyang diin-angin ng Department of Foreign Affairs na mahalaga ang kooperasyong ito upang mapanatili rin ang kaligtasan ng mga Pilipino. Inihayag ng Malacanang na wala itong anumang negatibong implikasyon sa relasyon ng Pilipinas at Amerika. Nakausap po natin mismo si Secretary Tess at sinabi po ni Secretary Tess sa Lazaro ng GFA, wala po tayo nakikita anong magiging issue sa ating kaibigan na bansa na US dahil alam naman po nila ang sitwasyon ngayon at hinahalin tulad po ito sa pagtangkat po natin ng oil mula sa Russia. Pumalag naman ang palasyo sa mga pumupuna ng naturong kooperasyon. Yan po ang minsan na mahirap sa kapwa natin Pilipino. Alam na natin kung paano nagtatrabaho ang Pangulo at ang administrasyon na ito para masiguro po ang supply ng produktong petrolyo sa ating bansa. Pero meron pa rin talagang pilit na kumahatak pababa. Kasabay ng mga rekomendasyon ng pagpamiento o pag-repeal sa oil deregulation law sa Kongreso, sinabi naman ng kanyang bukas ng Pangulo na pag-aralan ito kapag nakatalitan na ng final version mula sa Kamara sa layo na nabuo ng pamahalaan sa agaran aksyon sa sitwasyon.
dyan ngayon? Ina, ngayong araw ng Lunes, tuloy-tuloy sa hirap pagdating ng ating mga kaservisyo. Ito ang mga pasahero dito sa PITX mula sa kanilang probinsya matapos na ang long weekend. Dito sa aking kinatatayuan ngayong linya, dito tayo sa gate 3. Ito yung arrival area ng mga long haul trips o ibig sabihin yun yung mga mahabang biyahe. And as of 5 p.m., ay sa PITX management, umabot na sa mahigit 144,000 ang naitalang bilang ng PITX management mga pasahero. Ngayong araw ng Lunes, alakas magsimula sa bakasyon ni Lolo Murphy katakutan hula mataan. Kahit daw ngayong Lunes ang simula ng kanyang back to work, nagpaliban siya ng isang araw para hindi sumabay sa nagkakang mga pasahero balik Maynila kahapon. Kasama po niya ni Lolo Murphy ang kanyang asawa at ang kanilang ako kanina ang diretso na raw sila sa Naik Cavite. Si John Carlo Kasangkaman kasama ang kanyang mag-ina na ngayon pa lang lumabas sa Maynila mula Mindoro para ituloy ang kanilang kahapong summer break. 3-day staycation area ang plano nila sa Maynila. Asahan natin na mataas pa rin yung bilang ng pasahero ngayon, bukas at konti ng Wednesday. So, usually ganyan naman talaga pag ganito ang mga long weekend, hindi sila lahat nagsasabay-sabay. Yung iba, or karamihan, nakauwi na ng linggo, diba? Pero marami dyan, uwi kanina para diretso sa kalimangan na buhay. Yung iba nag-delay para naman hindi sila makasabay sa rush. Ayon kay Business Group, wala naman naiulat na overloading na nangyari ngayong nakaraang linggo. Bagay na may siganan lang binabantayan. Dagdag pa niya, naging Talo kami pagka ganyan ng tulad niya. Talo na ako dito. Binawi kasi ni Bongbong yung ano, yung presidente. at halos 6 na piso sa gasolina. Dahil dito, umabot na sa 160 pesos kada litro ang diesel. Ganito rin ang inaasahang pagtaas ng ibang kumpanya base sa galaw ng presyo sa world market. Sa kabila yan ang pinakamuling pahayag ng Organization of Petroleum Exporting Countries or OPEC Plus na tataasan nito ang kanilang produksyon. Sigaw naman ng ilang GP group, dapat nang aprubahan ng pamahalaan ang nauslot na taas sa sahig. Focus pa rin namin po yun dahil unang-una po siguro yung subsidy sinasabi natin ay hindi naman po talaga sasapat. Makakapag-hawak ng driver yan, hindi nila na isasabad bigas, sandali lang po, umunta yan. Paano pa po yung pamilya nila sa susunod? Ang grupo naman ng bus operators, price cap sa diesel ang panawagan para sa pampublikong mga sasakyan. Kung nakapagbawas kami sa bawat operator ng mga 3 unit na hindi pa aasahin, tomorrow po, siyempre iba na naman ang effect na to, makamalagdagan po yung pagbabawas. Bigyan naman ng set price na 55 and then whatever is the difference of 55 na per liter, sagutin ng gobyerno on agri transport. Ang ayon naman ang isang international economic think tank na kailangan tutuloy ng pamahalaan ang pamamahagi ng carbon. Ayon sa Asia Budgetary Macroeconomic Research Office o ASO, inaasahang aakyat sa 3.9% ang inflation sa Pilipinas ngayong 2026 mula 1.7%
Iran para mapagsa ng Strait of Hormuz sa mga barkong papuntang Pilipinas o kaya ay kinomisyon ng mga Pilipino. Nagpapatrol, Katrina Tuming. Wala po tayo nakikita ano magiging issue sa ating kaibigan na bansa, like this, dahil alam ng police. Everything that's happening to them stronger than before because they have the ability to deprive the world of energy. This is the greatest in the world that we have witnessed in the past few years, if not decades. People are saying much worse than COVID. Pero nang tanungin ang palasyo kung paano makatutulong sa pagpapababa ng presyo ng diesel at gasolina sa bansa, ang kasunduan sa Pangasinan ay ng Sa may parking entrance, papasok po dyan. Dito ang halaga. Ang pinag-usapan po dito ay yung patuloy na supply ng produktong petrolyo sa ating bansa. Ayon sa palasyo, bukas, April 7 pa inaasahan ang mga detalye ng kasunduan pagkatapos ng pagpupulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng tatlong na nabibilangan ng iba't ibang ahensyang tumutugon sa epekto ng krisis sa Middle East. Sa April 17, nakatakdang ipasa ng Development Budget Coordination Committee o DBCC ang mga rekomendasyon nito para maibsan ang patuloy na pagsigilis ng presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Sa pananaw ng ekonomistang si JC Punong-Bayan, nagiging maingat at naninimbang ang Malacanang sa pagpapatupad ng mga politika ng pagbabawas ng buwis sa langis. Ingat po ma'am, God bless po. Pasensya na po, sobrang traffic po. Ano, Okay ho? lang po. At pasensya na po kung sorry po din kung medyo yung reaction ko kasi siyempre nalulugi kasi Okay lang kami. po. Kuya. Naghanap buhay Naiintindihan lang. ko po. Ingat po kayo. Salamat po, God bless po. So, Samantala, inusang katunayan ang pagkakataon ng isang bayanihan presyo na maaaring magpataw ng dagdag na bilis sa mga mayayaman at sa ibang nasisyo para mapunduhan ng dagdag na ayuda para sa mga mahihirap. Sa ilalim ng Senate Bill No. 2020 ni Senator Lawrence Legazza, ang papataw ng 1% na wealth tax sa mga asset na lalampas sa 1 billion pesos. 2% na buwis sa mga asset na lalampas sa 2 billion pesos. ayun, na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat. God bless. Paalam po.